Nasali ako dito sa Bodyboy 2018. The Barihoy Honey Beekeepers Association Incorporated, rooted in Barangay Pinsao proper. They are driven by a shared passion for nature, community, and the golden gift of the bees. From their hives nestled in the City of Pines, they harvest pure, raw honey that carries the unique flavors of Baguio's highland blooms. But they do more than produce honey. They empower local farmers, protect vital pollinators, promote sustainable beekeeping, and spread the knowledge that every drop of honey supports a healthier ecosystem and stronger communities. One hive at a time, one family at a time, one sweet success at a time. Ako po si Francis Paroden from the group of BHPAI, Bodyboy Honey Beekeepers Association Incorporation. This establishment is for the beekeepers, yung mga lahat ng nagbebenta at for mga farmers. Ang mga produktong binebenta namin ay mga wild sunflowers. Actually kasi dominant na yung mga bees sa sunflower nila kinukuha yung mga nectars, hina-harvest natin. Gaya nito, gaya ng mga to, sunflower galing yung mga nectars na naka-harvest natin. Dito sa Baguio, sa Bukod, sa Sagada Mountain Province. Sa Sagada naman, may kasama tayo doon na si Jason Sumetka. Siya ang may-ari naman ng Sagada Heritage, kung saan pwede kayong magtumira. Ako pala si Garp. I'm one of the beekeeper volunteer in Badihoy Beekeepers Association. Process of gaining a true pure wild sunflower is from the bees. Unang-una, manggagaling yan sa nectar. And then, ipaprocess yan ng bees to bees. And then, ilalagay nila doon sa cell until makuha nila yung tama moisture content. Nagsimula ang Badihoy Honey Beekeepers Association Incorporation noong 2015 until now present. Ang nag-start niyan si Jolly Limayo at si Kuya Lad. Sila nag-start po, dalawa lang sila. Actually, nung dalawa lang sila, tinawag nila yung Sagada. May-ari ng Sagada Heritage. Nag-combine sila at saka yung nasa Bukod, si Pastor, ang tawag namin sa kanya. Then some others na nakijoin na rin. Maraming nasa Australia, maraming nasa New Zealand na kasama nila noon. Actually, nandun pa sila hanggang ngayon. Sila ang nag-start ng grupo naming Badihoy Honey Beekeepers dito sa Cordillera sa mga out-of-school youth. Naka-abroad sila. May pag-asa silang naka-abroad dahil sa beekeeping. Nakatulong din ang Badihoy sa pag-spread sa pagbenta ng mga honey through entire Philippines. Kasi since 2015, malakas ang production namin. Yung logo namin, naka-indicate naman kung saan, kung dito sa Baguio, through Baguio, Benguet, Mountain Province, na kung saan galing yung mga honeys natin mismo. Ngayon, we are facing a big problem dito sa bansa natin. Kasi 90% of the honey product they sell to the locals are fake or adulterated. Yun yung mahirap i-counterpart naman ng beekeeper. Kasi, ang basis kasi nila dyan, baliktad eh. Kung nag-crystallize yung honey, yun yung sinasabi nilang fake, pero baliktad. Pag nag-crystallize kasi yung honey mo, yun ang pure talaga. Yun yung ginagamit nila doon sa mga market na pag tumigas, fake yan. Kaya medyo imbis na paangat sana ang beekeeping or selling of pure honey sa atin, bumababa. Kasi kung titignan natin, pag pumunta tayo dyan sa market, halos nandiyan 90% peke talaga. Ang pure honey kasi sir, kahit gaano kalapot ang honey, pag binungus mo yan, mabilis pa rin. Kahit gaano kalapot yan. Pag yung iba kasi, pag yung fake, pag binungus mo kasi yan, mabagal siyang bumaba. Kasi yon naluto na sugar yon, nalagyan ng cornstarch, and then inaluan lang nila ng konting honey, kaya gano'n yung style niya, yung structure niya. Kaya pag titignan natin, pag binubuhos natin from the bottle, medyo may magkaiba. Pag binuhos mo, magkaiba talaga yung texture. And then number 2, sa taste. Magkaiba yung taste. Iba yung malalasahan mo sa taste ng adulterated sa pure. And then number 3, ang magpapatunay talaga na pure yung honey natin is through lab test.
Kasi sa lab test, lalabas dyan kung may yung pollen, yung kind of nectar, lahat lalabas dyan. Sa fake kasi, structure lang nun is glucose, maltose, may maltose din. May maltose din. Same as rin siya sa pure honey. Ang pinagkaibahan lang kasi, eto sir, natural. And then, meron siyang enzymes and good vitamins. Yan ang pinagkaiba. Number 1, find your best local beekeeper. Or, kung wala kayo sa area, hanapin nyo ang mga beekeeper dito sa ibang area, to kayo bumili. Kasi sila, mapagkakatiwalaan talaga sila. Kasi, andun na mismo harap-harapan na andun mismo yung area. Kung minsan, meron silang ini-invite para mag-harvest, para makita agad. Number 1, yung label. Makikita agad yung structure ng label. Number 2, price. Magkaiba rin yung price. Pag yung mga adulterated natin, alam nyo naman ang presyo niya. And then, number 3, we use virgin bottles. Hindi kami pwedeng gumamit ng used bottle. Kasi kahit na-sterilize mo yung used bottle, yung bacteria andun pa rin. Kaya hindi kami gumagamit ng 2x2 or 4x4. Pero minsan kasi, ang mga bee hunters natin, no choice sila, doon nila nilalagay yung honey products nila na in-harvest nila from wild. Kaya we are encouraging also yung mga bee hunter natin na gumamit ng virgin bottle kahit na mas mapapamahal sila, pero yung guarantee naman ng customer na bibili, yung health safety nila andoon naman siya, protection. Sa pagtutulungan, kaming mga farmers, mismong yung sa marketing namin na farmers, sila mismo ang nagbebenta ng honey namin. Sila lang at hindi namin pwedeng binibigay sa iba yung mga product namin. Sila lang po yung dalawang marketing namin kinuha nila at binenta nila sa Manila. Sila lang ang nag-spread ng mga produkto namin. Wala nang ibang, kasi iniiwasan namin mapeke yung mga produkto natin. Dapat pumunta sa mga consumers natin na dapat original ang mga honey natin. Pure ang honey natin. Kung sa marketing, talagang kasama namin sila para ma-secure namin yung purity ng mga honey na ikakalat dito sa Luzon, Visayas, Mindanao kasi maraming adulterated and maraming peke. Madaling matrace kasi kung saan galing yung honey Kung sa Badihoy, kung galing yan sa Baguio Badihoy, madali kaming pwedeng mahanap na peke man or adulterated man. Pesticides, that is the biggest problem that the beekeeper is encountering now, especially here in Cordillera. Kasi kahit gaano ka galing, kahit gaano ka productive ang Cordillera sa beekeeping, kung yung mga farmer natin gumagamit ng red label pesticide, yung mga bees naman ang kawawa. Nasali ako dito sa Badihoy 2018. Recruit ako na mag-school sa SLU, basic na beekeeping. May school kasi ang beekeeping sa SLU Bacacang. Doon karamihan, doon sila nagtitraining ng beekeeping. Mahanap nyo kami dito sa Luwalhati, Pakdal, Mansion House, open parking lot. From Barangay Pinsao proper to tables across the country and beyond, this is the sweet legacy of Badihoy. Support local beekeepers and protect our pollinators. And remember, the sweetest things in life are often the ones we keep alive. Badihoy honey, pure from the city of pines, forever rooted in care. This is the Salad Bowl.